okay sila with the Bago ko pumasok ngayon, nakausap ko po yung smart communication. So sabi nila, mas okay nga yun. Kasi ang sinabi ko sa kanila is, if itutuloy ko po ito and take the risk, at ilayo naman ng Diyos may mangyari, I am definitely sure, i-disown nyo ako lahat. No? So, I need to make yung pinakamabigat na decision at this point. No? So, yeah, to answer your question, I know in your mind, kailan namin napag-desisyonan ito? Just 20 minutes, 30 minutes ago. And just right after we informed the teams. Good morning, Snow. So, yung date ng bagong sketch. Tentatively, it's November 29. Kasi we need to find a tentative schedule at this point para mapag-aralan na namin. Kasi ang mga i-consider mo dyan is may mga fiesta pa sa dadaanan, may mga activity ba yung mga terminals natin, yung mga finish line and starting lines. No, may mga po pwede bang maging balaki doon po sa ating karera. No? And of course, no, that's tentatively set, no, but we'll make the announcement sa aming page. Titignan din ho namin yung mga suggestions dun po mga meteorologists natin regarding yung kung napili nating date. No? We have to assess that. But that's the tentative date, November 29 to December 5. Yes. So, kasi yung SEA Games, December 9 to 20 sa Thailand. So, very close siya. So, yung ibang mga riders natin, especially the national team members, baka hindi na makasali. So that's good. No? So kung pwede namin i-reset ito earlier, no? So it's a good thing, no, that we're discussing it with you right now. Kasi at least, no, we're able to get mga expert sa advice, no, regarding dun po sa pag-schedule namin. Kasi tentatively, like I said, no, 20 minutes ago lang namin talaga finally napag-desisyonan at na-send yung mga communique sa mga teams. So at this point, no, talagang wala pa akong maibigay na clear-cut date kung kailan natin. But definitely, we want to do it this year. We want to do it this year, and we definitely have to do it this year. Kasi may mga commitments din po kami sa mga sponsors and doon po sa mga teams. Actually, nahiya nga po ako sa mga teams kasi they really prepared well for the races. No? Saka yung mga Malaysians, naka-ready na silang sumali. So, yung Malaysians po, na-inform na, and we're now coordinating with them. Kasi ang magiging issue mo din is paano yung aeroplano nila, kami ngayon, paano yung mga billetings namin. So yun yung inaayos kayo ng admin group namin. But the Malaysians, they were already, I think, informed. No? Kasi sila Miss Sanchez at Miss Badit ang nakatask, no, to coordinate with the teams. So, but definitely, dapat ang dating nila bukas eh. So, kaya minadali din nung namin. Kasi kawawa naman nung sila kung papupuntahin natin dito, tapos pauuwi nung natin ulit para natin silang teleport lang. Diba? So, na-inform na rin, I believe, yung mga teams natin at this point. The foreign teams. Mababago ba yung ruta? Kasi yung maraming doon sa higher, sa Northern Alps nga na tinatawag. Maraming mga cases na na-report sa Baguio. So mababago ba yung race 1 to 6 or it will stay? Sa ngayon po, status ko tayo dun sa mga stages natin, and syempre, first priority natin dun sa reset natin will be the same, no? Host cities and provinces, no? So that's Gimba, Binalonan, Bayumbong Nueva Vizcaya, Banawe, Sagada, and Baguio, and Palayan, no, for the People's Race. So sa ngayon, sila pa rin yung priority natin. And I don't think, no, unless, no, ilayo naman nun ng Diyos, magkaroon na naman tayo ng malaking pagbagyo by that time, no, pwede mo tayo maglipat ng ibang mga areas. But at this point, no, wala po kasi kaming rason, no, na humanap ng ibang mga locations kasi po, the title itself, no, Race from Northern Alps. So, pag sinabi mong Northern Alps, ang pinakamatataas lang naman na roads dito sa atin is the Cordilleras, tapos Norte pa. So, sila pa rin, no, ang ating ruta. Good morning po, Sir Snow. Sir, ilang teams na po yung ang kumbaga nakalak na kung sasali po dapat for this week? That's good news, no? Actually, we have, yun pa nga ang naging problema namin, ano? We're supposed to have 10 teams, no? But Victoria Sports na nasa abroad po ngayon, and then some riders ng Go for Gold, but they were able to form a competitive lineup for the race sana, and then 7-Eleven, and the other teams like Pangasinan, ano, and Army,
No, so they were supposed to join us. No, so dapat 8 lang ito. And siguro blessing in disguise din na marireset tayo because all these teams can prepare well for the races. No, hindi yung simple yung ruta. And then the other teams like Victorious Sports, 7-Eleven, and the other blue chip teams natin po, pwede yung silang humabol, no, to join us. Sir, you mentioned po, or yung kanina rin po na parang yung sa Baguio din po, or sa Cordillera region din po, yung parang naging key factor din po kung ba't kailangan nila rin po i-move yung date ng Larga Pilipinas. Pero ano po yung ibang areas yung nababantayan nyo na that made you convinced na okay, we have to move this muna for the safety of our riders? Yung iba po, inuulan kahapon, no? Pero po pwede po tayong pumarera kasi flat roads naman po yung ruta ng Gimba to Gimba natin. Yung Gimba to Binalonan, no, yung Binalonan po, binaha kahapon, particularly yung finish line area natin. Ano? Meron silang parang ankle deep na flooding dun sa harap ng munisipyo. No? Eh, alam naman natin yung Pangasinan, di sa low-lying area. Yung Nueva Vizcaya po, like I said, umaayos na po yung klima doon. Yun pong Banawe, inuulan pa rin po, no? At this point, even kagabi. Yun pong Sagada, kanina malakas pa rin po ang pag-ulan, and some parts of Halsema Highway, no, leading to Sagada, are closed. No? So sarado po yung ibang parte ng Halsema going to Sagada. Yung Bugyas po, nagkaroon ng landslide. No, that's where supposed to start for stage number 6. And alam niyo naman siguro yung sitwasyon ng Baguio ngayon. Ano, nasa headlines po sila. No, so, ang isa pa yung concern kasi natin dito is if we're going to push through with the race, gusto ba natin na gabi-gabi kinakabahan po tayo sa magiging contact ng karera? Kasi saturated po yung mga bundok. No? And being a Cordillera and myself, sabi ko nga po sa inyo, kabisado ko nung yung sitwasyon sa amin. Actually, nilagay ko namin itong date na ito kasi normally sa Cordillera, wala po kami pag-ulan pag ganitong panahon. Ngayon, na-experience po nila 2 weeks ago na nakapag-training po yung Navy tsaka yung Excellent Noodles. Yun po usually yung panahon ng first week ng August, second week ng August dun eh. Na maganda yung panahon, malamig, cloudy sa umaga, pero sa hapon umuulan. No? So, yun nga, no, ang sinasabi natin is, kabisado po natin yung mga bundok doon pag nabasa, so may mga chances are, they might be risk na mga pagbuhok ng lupa. Tanong ko na rin po, yung same number of teams po ba? Mariretate po ba yan? Yeah, you're talking to them now. No, we don't want to decide for them, but definitely, sasali naman po yung mga yun. No? Kasi ang isa naman talaga sa mga integration why we revive Larga Pilipinas is to provide high-level races para po sa ating mga siklista at mga teams. No? So, tandaan niyo yung mga teams natin, particularly yung branded teams natin na tinatawag, I don't want to say elite teams, no? Because we want to consider every team na elite. No, yung mga branded teams natin, no, may mga minimaintain ho silang mga pasweldo, no, gastusin ng mga teams nila. So, the more na may mga races, the more na pabor yun for these companies they were able to advertise yung kanila pong products. Like, of course, Go for Gold, Standard Insurance, D-Reyna, Orion Cement, and then Excellent Noodles, MPTD. No, alam niyo, iya nga po ako sa MPTD kasi they are really excited dito sa race natin. Kasi yung Larga po, ever since sinasabi namin, follow up, follow through ito ng success ng Tour of Luzon. Eh. No, so, and ako nga po ngayon, nahihiya no, na humarap sa inyo kasi parang naging anti-climactic po ako doon sa ano na yan, sa storyline na yan. Thank you.